Lift up your hearts and sing. Great is our God and King. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Welcome to our celebration of God's love in Jesus Christ. As we celebrate this Holy Eucharist, we gather as one family, as a pilgrim people, journeying to the heart and kingdom of the Father by the power of the Holy Spirit and through our Lord Jesus Christ, our Savior. To prepare ourselves to celebrate a sacred mystery, let us call to mind our sins and beg the Lord's mercy. Lord Jesus, you are the way to the Father's kingdom. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ Jesus, you are the truth that sets us free. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, you are our life and our resurrection. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May our loving God have mercy on us, grant us healing and peace, bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. O God, who gave one origin to all peoples, and willed to gather from them one family for yourself, fill all hearts, we pray, with the fire of your love, and kindle in them a desire for the just advancement of their neighbor, that through the good things you have bestowed upon us, each human person may be brought to perfection, every division be removed, and equity and justice may be established in human society. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the book of the prophet Jeremiah. The following message came to Jeremiah from the Lord. Stand at the gate of the house of the Lord, and there proclaim this message. Hear the word of the Lord, all you of Judah, who enter these gates to worship the Lord. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, reform your ways and your deeds, so that I may remain with you in this place. Put not your trust in the deceitful words. This is the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord. Only if you thoroughly reform your ways and your deeds, if each of you deals justly with his neighbor, if you no longer oppress the resident alien, the orphan, and the widows, if you no longer shed innocent blood in this place, or follow strange gods to your own harm, will I remain with you in this place, in the land I gave your fathers long ago and forever. But here you are, putting your trust in deceitful words to your own loss. Are you steal and murder, commit adultery and perjury, burn incense to Baal, go after strange gods that you know not, and yet come to stand before me in this house which bears my name, and say, we are safe, we can commit all this abomination again? Has this house which bears my name become in your eyes a den of thieves? I too see what is being done, says the Lord. The word of the Lord. Thanks be to God. How lovely is your dwelling place, Lord,
mighty God. How lovely is your dwelling place, Lord, mighty God. My soul yearns and pines for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. How lovely is your dwelling place, Lord, mighty God. Even the sparrow finds a home, and the swallow a nest in which she puts her young. Your altars, O Lord of hosts, my King and my God. How lovely is your dwelling place, Lord, mighty God. Blessed they who dwell in your house, continually they praise you. Bless the men whose strength you are, they go from strength to strength. How lovely is your dwelling place, Lord, mighty God. I had rather one day in your counts than 1,000 elsewhere. I had rather lie at the threshold of the house of my God than dwell in the tents of the wicked. How lovely is your dwelling place, Lord, mighty God. Please all stand. Hallelujah, 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 hallelujah. Humbly welcome the word that has been planted in you and is able to save your souls. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus proposed a parable to the crowds. The kingdom of heaven may be likened to a man who sowed good seed in his field. While everyone was asleep, his enemy came and sowed weeds all through the wheat and then went off. When the crop grew and bore fruit, the weeds appeared as well. The slaves of the householder came to him and said, "Master, did you not sow good seed in your field? Where have the weeds come from?" He answered, "An enemy has done this." His slaves said to him, "Do you want us to go and pull them up?" He replied, "No. If you pull up the weeds, you might uproot the wheat along with them. Let them grow together until harvest. Then at harvest time, I will say to the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles for burning, but gather the wheat into my barn." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning to everyone, and once again, welcome to the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. And welcome also to our Pilgrim's Mass. Tuwing Sabado po, alas 9, alas 10. Magtataka po kayo, English ang misa. This is for our devotees, especially our international devotees. Because we know some of the Filipinos already abroad have children and grandchildren
who have not been to the Philippines anymore. Hindi na marunong magtagalog. Baka kayo po, meron kayong anak o apo na doon na pinanganak sa ibang bansa. Maging ang asawa ng mga Pilipino na banyaga. And they have been requesting us so that they could pass the devotion to our dear Jesus Nazareno to their children, grandchildren, and to their spouses. And so we offer this Mass to them as well. And also, of course, hindi naman po talaga lahat magaling sa Tagalog, even those coming from the provinces. And we notice Saturday is also a day for those who would come from different places. And so this Mass is for you. And in a special way, we also remember in this Mass those who are still suffering from the floods, those who are still in the evacuation centers, those who are cleaning up their homes. We pray that their faith in the Lord be their strength during these difficult times, and our concern and charity be their consolation. Sa mga panahon ngayon ng matinding pagsubok, nawa ang ating pananalig, lalo na sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang ating maging lakas at pag-asa. Noon nga pong Miyerkules, sa kasagsagan ng bagyo, ay may dumating po dito sa simbahan na mag-asawa na galing pahong Bicol. Nagbiyahe sila ng halos 15 oras sumakay sa bus sapagkat hindi naman nila inakala na magkakaroon ng bagyo. At pinag-ipunan nila na magkaroon pambayad pamasahe para makaluwas sa Maynila at makapunta man lang dito sa simbahan ng Quiapo. Sa katunayan, nung sila ipapalapit na dito sa Metro Manila at nabalitaan nila ang bagyo, hindi na sila makabalik at sabi nga nila, akala nila dahil nga po sa mga baha ay malamang sarado ang simbahan. Kaya't minabuti lang ng mag-asawa, kahit man lang makahawak tayo sa pintuan ng simbahan, sulit na ang ating pinag-ipunan at ang ating biyahe. 15 oras silang nagbiyahe at para sa kanila, makahawak lang sa pintuan ng simbahan sa tahanan ni Jesus Nazareno, sapat na. Ngunit laking gulat nila, laking tuwa nila na matuklasan nila bukas ang simbahan at tuloy ang misa. Kaya't sila'y pumasok, nagsimba, at laking tuwa rin nila na natuklasan nila maging yung pahalik sa likod ay bukas. Kaya nag-uumapaw yung kanilang kagalakan. At nung sila'y napadpad dito sa may opisina, ay sila'y hinatid din para mabasbasan ng kamay ng Nazareno. Umiiyak yung mag-asawa sapagkat sabi nga nila, pintuan lang ng simbahan na lang ang inaasahan namin. Doon na lang kami, masaya na ho kami. Pero hindi namin sukat akalain. Bagamat dumating yung bagyo, nakapasok kami, nakapagsimba kami, nakalapit kami sa paan ng Senyor, nabasbasan pa kami ng kamay. Iyak ng iyak yung mag-asawa. At nung sila'y inaalok pong kumain muna, sabi nila, hindi na po, kasi babalik na ho kami sa Bicol. Biruin niyo yun, 15 oras, nagsakripisyo para lang makapunta dito at makadulog sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ganun na lamang ang kanilang kagalakan makapasok sa kanyang tahanan. Mga kapatid, pagdasal natin na ganoon maging
marubdob at sana maging dalisay ang ating debosyon. In the first reading, we heard how Jeremiah reminded the people. Yung sa unang pagbasa raw, baliktad. Yung mga tao, kumpiyansang-kumpiyansa sa templo ng Panginoon. Lulusubin na sila ng mga kaaway. Pero kumpiyansa sila. Sabi nila, we will not be defeated. This is the temple of the Lord. Jerusalem will not be conquered because we have the temple of the Lord. Sayang, maganda sana yung umpisa. Kampante sila, kumpiyansa sila, because this is the temple of the Lord. But Jeremiah said, kulang. May debosyon kayo, pero gumagawa kayo ng mali. You're saying this is the temple of the Lord. You are proud of the temple of the Lord, but you're oppressing the poor, the stranger, the orphan. You are cheating your neighbor. You're sinning against each other. You're killing innocent people. Baliwala ang debosyon nyo kung hindi naman kayo talaga sumusunod sa kalooban ng Diyos. And that is why the warning of Jeremiah became a reality. The temple of the Lord was destroyed. The people were conquered because it was not enough that they marvel at the temple of the Lord, but their faith is far from their lives. Malayo ang buhay nila sa kanilang debosyon. Kaya mga kapatid, opo, ang daming deboto ni Jesus Nazareno, ang daming gustong makalapit sa Kanya at nananalig sa Kanya at lahat tayo kasama doon. At ipagdasal natin, maging dalisay ang ating pananampalataya. Siguro nga po, minsan may mga taong hindi na naniniwala. Sasabihin nila, punta ako simbahan, dami-dami nga masamang tao dyan sa simbahan eh. Kahit taong simbahan nga eh, hindi rin gumagawa ng mabuti. Yung mga namamanata nga eh, mga nagdedebosyon, siguro nga taas-taas ng kamay, sigaw ng biba. Pero ibang-iba naman ang buhay. Paglabas ng simbahan, ibang-iba ang ugali. And sometimes we are disheartened. But today, the gospel reminds us that is a reality. Evil exists, not because of God's doing, because the enemy of the Lord is also very persistent. And that is why we pray for vigilance. We pray for purification of our faith. Kaya wag ko kayong maiskandalo. Wag ko kayong panghinaan ng loob. Oo nga po, maging sa simbahan. Dahil ang simbahan naman po talaga ay simbahan ng mga makasalanan. Lahat naman po tayo, ganun, di po ba? Hindi naman po tayo kailangan na tumingin sa ibang tao. Aminin natin, maging sa puso natin, sa buhay natin, nagtutunggali ang mabuti at masama. Sinungaling po ako kung sasabihin ko sa inyong walang masama sa puso ko. Sinungaling po ako kung sasabihin sa inyong wala akong kasalanan. Ako na po ang unang aamin sa inyo, sa puso ko, nagtutunggali rin ng masama at mabuti. The weeds and the wheat. Ang masamang damo at ang trigo. Kaya nga tayo nandito, di po ba? Humihiling tayo sa Poong Nazareno, tulungan tayo sa pagtutunggaling iyan, na ang manaig ay ang mabuti. Katulad ng mag-asawang yon,
bibiyahe ng napakalayo, magsasakripisyo pa, gagastos para sa pamasahe. Hindi dahil alam nilang mabuti sila, kundi dahil alam nila kailangan nila ang lakas ng Poong Nazareno. And we are all here with that humble confession. We can only win this battle by the strength of the Lord. We can only overcome evil by the mercy of God. That is why earlier, that was our first prayer. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Kaawaan niyo po kami, Panginoon, sapagkat tayo'y mga makasalanan. Sapagkat minsan sa buhay natin, pinapahintulutan nating magwagi ang masama, matalo ang mabuti. Pero naniniwala po ako, lahat ho tayo dito, gusto naman nating manalo yung mabuti, di po ba? Wala naman dito sigurong ang gusto mong manalo yung masama. Wala naman siguro dito gusto mong manalo yung bisyo. Pero alam natin minsan, parang boxing, Olympics na ngayon. Minsan natatalo tayo sa round 1. Pero bangon uli. Katulad ng Nazareno. Bangon uli. Tindig uli. Laban uli. Sapagkat kung meron mang hindi sumusuko, ito ang ating Panginoon. Kaya nga sabi niya ron sa mga tauhan, huwag niyo munang gapasin. Tingnan na lang natin sa anihan. Isn't that good news for us? Kung gapasin na tayo ngayon, naku, patay tayo. Baka ngayon, hindi ka pa nagkukumpisal. Pag ngayon ka ginapas, naku, baka saan tayo pulutin. Kaya kagising pa ngayon, tingnan mo ngayon katabi mo, buhay pa naman yan. No? Sabihin mo sa kanya, may pag-asa pa. Ayan, tingnan mo, ha? May pag-asa pa. Kaya ka ginising ngayon ng Poong Nazareno para sabihin sa'yo, bangon, tuloy ang laban, kaya mo yan. Lalo na kung tayo lalapit ng may taimtim na puso sa Kanya. Kaya, do not lose hope. Do not lose patience. Sometimes, we are frustrated when the evil that we want to part away lingers. Di ba na minsan nakakaano yun dahil nagsusumikap ka, pero parang hindi ka lubayan ng tukso. Hindi ka tantanan. Nagpapakabait ka, maya-maya darating yung mga marites, matutukso ka makipagchismisan. No? Nagpapakatino ka, tapos, ayan, no? Gusto mong maging mabait, tapat sa misis mo, meron naman kasi kung sino man dyan. No? May asawa na, lubayan mo na. No? Huwag mo nang tuksuhin. No? Nagsusumikap na nga maging tapat sa pamilya. Nag-iipon na nga para sa anak. Aayain mo pang mag-inuman, magsugal. Pag may lumapit sa yung ganyan, sabihin mo, lumayo ka. Nagsusumikap ako, lumalaban ako, tumitindig ako, sapagkat nandyan ang Poong Nazareno na tumutulong sa akin makabangon muli. Let us pray for that hope, to keep alive that hope in our hearts. So that unlike the people during Jeremiah's time, we could say, the temple of the Lord, but not with inconsistency. Katulad ng mag-asawang nagpunta dito, nagsakripisyo, masabi natin, this is the house of the Lord. How lovely is your dwelling place. And because of your grace and mercy, O Lord, I will not surrender. I will not give up. And I will do everything so that the good may prevail, so that the grace and mercy of God
will be victorious in my life because I am never alone in this battle. Jesus, my Lord, is with me. Please all stand. As a frail and weak people, we bring our petitions before our Heavenly Father, who in His mercy and love wants us to be saved and to come to the knowledge of truth. Let our response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That church leaders may always work for the good of souls, especially of the poor and the less privileged. Let us pray to the Lord Lord, hear our prayer. that those entrusted with the delivery of justice may be fair in their judgment. Let us pray to the Lord Lord, hear our prayer. that as community we may recognize the goodness in each other instead of condemning one another for each other's shortcomings. Let us pray to the Lord Lord, hear our prayer. that the sick and those who suffer may be consoled by the truth of God's love for them. Let us pray to the Lord Lord, hear our prayer. that those who have died may enjoy the harvest of everlasting life. Let us pray to the Lord Lord, hear our prayer. In silence, let us present our personal intentions. Heavenly Father, may the power of your love always sustain us. Help us not to get distracted by the cares of the world and not to be overcome by evil in our lives. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. As we offer these bread, and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Please all stand. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his church. Sanctify these gifts in your mercy, O Lord, and accepting the oblation of the spiritual sacrifice, grant, we pray, that we may extend your charity to all, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty in our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for in goodness you created man, and when he was justly condemned, in mercy you redeemed him through Christ our Savior. Through him the angels praise your majesty, dominions adore, and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exaltation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim.
Holy, 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 holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please all kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Please all stand. The mystery of faith. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, be brought together in unity by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world. Bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Jose, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, our most chaste spouse, and all the apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. As one family, let us now call on our merciful and generous Father. Our Father, Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days. By the help of your mercy, we may always be free from sin, safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, and now you're saying it to all of us here, "Peace I leave you, my peace I give you." Lord, do not look on our sins, but look on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be always with you. And with your spirit. Let us offer each other Christ's peace. Lamb of God, who take away the sins of the world, have mercy on us. Bring it to Lamb of God, who take away the sins of the world, have mercy on us.
Lamb of God, who take away the sins of the world, grant us peace. Please all kneel. Behold Jesus Christ, our hope and our strength. The Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Please all stand. Let us pray. Pour out the grace of the Holy Spirit, O Lord, on those you have replenished with the one bread of heaven, and refresh us, we pray, with the delights of perfect charity, through Christ our Lord. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Alam ko po, lalo na sa ganitong Sabado, galing pa kayo marami sa mga malalayong lugar at nais ko po kayong makilala, makita. Kaya kung may galing pa ho, galing sa norte hanggang Ilocos, nung isang linggo may galing pa sa South, Surigao, sa Zamboanga, galing Bicol. Lapit po kayo mamaya, ibibless ko po kayo. At alam ko rin, ang mga nagsimba rin dito, may mga may birthday, wedding anniversary, pumasa sa board, nakuha na yung visa, kaya kayo nagpapasalamat dito. Lapit po kayo para ma-bless, para sama-sama tayong magpasalamat at dumulog sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, sapagkat ito ang diwa ng ating pagsasama-sama sa kanyang tahanan. Kaya mamaya po, lapit po kayo. Salamat din po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagbibigay po nagdapadala rito ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Nung kasagsagan ng bagyo, ang ating simbahan po ang kumupkop sa mga na-stranded, sa mga walang masilungan, at sila ating pinatuloy at pinakain sapagkat ang dambana ni Jesus Nazareno ay tahanan ng bawat Pilipino. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagtulong. Partner po tayo ng Caritas Manila at dahil na rin po sa inyo mga kadeboto, una nating binigay para makapamahagi na po ang Caritas Manila mula pa nung Miyerkules hanggang ngayon sa 5,000 pamilya. Tayo po ay nag-ambag ng 1,000,000 piso para ang ating mga kapatid na nangangailangan ngayon ay makaranas man lang ng konting ginawa sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Kaya sa mga may nais pa rin magpadala dito ng mga pang-ayuda, bukas po ang ating mga opisina sapagkat tuloy-tuloy at kahit walang bagyo, walang baha, walang sunog, tuloy-tuloy ang ating kawang gawa sapagkat iyon ay pagpapahayag ng ating debosyon.
At natitiyak ko, iyon ay kalugod-lugod sapagkat yun ay bunga ng ating pananalig sa mahal na poon. God is so full of hope and patience with us. Never give up. He wants us to be victorious and fruitful in life. The Lord be with you. And with your spirit. Blessed are you, God, Father of our Lord Jesus Christ. You have given your only Son to be our way to you. Make us follow him generously, faithfully, and lovingly. Merciful Jesus of Nazareth, you have revealed God's grace and unconditional love for us at the cross. You set your church in this world, from which true light would shine for all to see. Grant that those who enter this holy shrine may walk in your ways of disciples of justice, peace, mercy, and hope. We offer our prayers for the sick, the oppressed, the youth, and those in need most of your mercy. Hear our humble petitions. Bless also these religious articles, that we may be fervent in prayer and charity. As we continue our journey as your pilgrim people here on earth, may we set our hearts on the road to heaven, our true home and reward, where you live and reign forever and ever. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.